Yo, what's up mga chong, mga chang. Isang magandang umaga sa ating lahat. Ayan, medyo kakaiba ang boses natin ngayon kasi masama ang ating pakiramdam. Papasok tayo sa trabaho ngayon, siguro dahil sa panahon. So for today's topic mga chong, mga chang, is tungkol dun sa implementation ng no plate, no travel, tsaka doon sa naamendahan na batas na doble plaka, di ba? So ayun, alam naman natin na dito sa Pilipinas pahirapan kumuha ng plaka. As per LTO, simula daw January 2023 and up to date, wala daw silang pending na mga plaka na. Tignan mo nga itong nasa unahan nating motor, wala pang ang plaka, diba? Madami pa sa atin ang walang plaka, alam natin yan. Pero sabi nila, ang cover daw ng batas is yung January 2023 up to date. Yan, ngayon is August 27. Yung mga kumuha daw ng motor dyan is kailangan pagka nasita ka, may plaka ka na. Kasi sabi nga ni LT, wala na nga naman daw silang pending. So hindi problema yan nung mga nasa 2022 December pababa. So ako, kagaya ko, malaki problema ko dyan kasi gaya niyan, meron ako isang motor na nakuha ko ng 2019. So yun, sabi nga sa batas, hindi naman daw huhulihin yung mga 2022 December pababa. Paano yung kagaya ng isa kong motor, yung Aerox, February 14 yun, 2023. Sabi nung dealer hanggang ngayon daw wala daw silang makuhang plaka sa LTO. And upon checking is wala pala talaga. Sa mismong LTO, sa website nila, meron silang link na binibigay para ma-check mo kung na-release na yung plaka, kung nasang LTO siya or naibigay na sa mga dealer. So yun nga, paano ka magpapa-implement ng doble plaka, yung plaka mismo wala pa, diba? So ayun nga. Tapos ang problema dyan susunod is yung implementation. Lahat ba ng authorized, deputized na manikit magiging alam yung batas na yun, diba? Siyempre hindi lahat. Hindi naman lahat ng enforcer kagaya ng mga enforcer ng mga lokal. Paano kung magpatupad yan? Mga pulis natin, alam ba nila yung tamang guidelines para dyan? Baka gawin nila in general na naman, na pag walang plaka hindi ka pwedeng bumiyahe. Ito kagaya nito, isang Honda Click na to, wala ring plaka, di ba? Napakarami bang walang plaka sa daan. Ewan ko kung paano ba ginagawa ng Senado yung batas, kung meron ba silang research na ginagawa dyan, o basta pag-uusapan na lang sa Senado, di ba? Ang dami-daming pwedeng gawing batas para mabawasan yung mga kriminal, diba? Yun ang dahilan nila para daw bumaba daw yung krimen na ginagawa sa motor. Well, although may punto naman sila, pero ang tanong dyan, kung halimbawa ba ikaw kriminal ka, gagamit ka ba ng motor na nakapangalan sa'yo? Diba? Siyempre hindi ka naman gagamit ng motor na nakapangalan sa'yo. Ito, simpleng ano lang to, ideya na kagaya ko, na simpleng mamamayan lang din, diba? Hindi ka naman gagamit ng motor na nakapangalan sa'yo tapos i-implement yung doble plaka, diba? So ayun pa isa, yung doble plaka. So tama nga, oo, maganda nga na dalawa yung plaka ng motor kasi pasalubong pa lang sa'yo yung motor. Kung ikaw ay enforcer, makikita mo kung ano plaka niya, kung hot vehicle ba yan o hindi. Ang tanong, paano nila malalaman, diba? Sa dami ng gumagawa ng krimen, sure ba sila
na yung huhulihin nila ay dadaan sa kanila malinis yung motor na yun o hindi, di ba? So yun pa isang mahirap dyan di ba? Nasusunod, paano kami? Na yung mga motor mga design ng motor namin wala namang lalagyan ng pang doble plaka, di ba? Di ba? Kagaya ko, meron din naman akong malaking motor, di ba? Meron tayong big bike. Although hindi naman siya ganong kaklas. Paano yung isipin na Ducati ka, may plaka sa unahan? Well, sa kanila kaya nila magbayad siguro pag nahuli sila. Or baka yung implementation na naman ng batas is 400cc pababa. Tapos yung mga big bikes hindi exempted na naman. Kasi nga kesyo walang paglalagyan. Bakit sa mga maliliit bang motor may paglalagyan ba? Di ba? So problema na naman yan kung saan lalagay. Sabihin na natin may available, magkakaroon ng tinda sa market ng lalagyan ng plaka para sa unahan. O saan namin kukunin yung plaka ilalagay doon? Improvise na naman, papagawa na naman, panibagong gastos na naman. Paano naman yung mga hirap din sa buhay na nagmamotor, di ba? Yung kagaya niyan, nagtitinda ng pandesal, di ba? Magkano lang naman din kinikita niya ni kuya? Tapos dadagdagan mo pa nung expenses na yun. Magpo-provide ba ang gobyerno natin pang bili ng bracket? At i-deliver ba sa mga bahay namin yung plaka namin? Hindi naman, di ba? So, abalat perwisyo. Ewan ko, bakit na lang lagi sa nagmomotor na lang napakahigpit ng implementation ng batas. Di ba? Hindi ko alam bakit ganon na lagi na lang sa batas lagi na lang motor. Dahil ba mas madaling gatasan ang motor? Di ba? Kasi sa dami na nagmomotor 100 mo na lang isa sa araw-araw na mahuhuli mo na violator na motor. Ilang motor yan, lalo di sa Bulacan, di ba? Bulacan ang merong pinakamaraming motor na nakarehistro sa buong Pilipinas. Di ba? Ewan ko, maganda naman yung hangarin ng batas nila na mabawasan niya yung kriminalidad sa bansa natin. Pero Brad, alam mo Chong, hindi naman yan meron akong daladalang 10 kilong shabu, sasakay ko ba yun sa motor? Di hamak na kaya akong bumili ng Land Cruiser. Paparahin ba nila yung naka Land Cruiser? Hindi naman, di ba? Hindi naman nila paparahin yan Ikaw, paparahin mo ba yung naka Mustang na may daladalang shabu? Dito nga sinasaluduhan pa di ba? O tama, maganda naman. Wala lang ako sinabing hindi maganda yung batas. Pero sana di ba? Yung pagiging fair lang sa mamayan na Pilipino, mayaman man o mahirap, di ba? Yun lang naman yung sa akin, na panibagong pahirap na naman. So ito, namumroblema na nga ako doon sa isang motor dahil apektado talaga ako nung no plate no travel na yan. Although marami kong gagamiting motor at sasakyan na para pang araw-araw na pamasok sa trabaho. Kaso paano yung iba na wala? Di ba? Na isa lang talaga, yun lang ang minsan transportation nila papasok at pauwi ng trabaho. Ano yung mamamasahe? Di ba? Didagdag expenses na naman sa kanila. Paano kung ang pamasahe mo is 150 balikan ng trabaho at bahay mo? Sa motor magkano lang, baka yung 150 tatlong araw mo nang gamit na gasolina yan, pamasok tsaka pauwi. Kagaya ko, yung tatlong araw kong gas is 250 more or less. Diba? Kung mamamasahe ko from Bulacan to Valenzuela, so yung 150 ko is kukulangin na agad balikan pamasahe. Isipin nyo nga yun. Sabihin nila nakakuha ka nga ng motor tapos di mo kaya magbayad. Oo nga, nandoon na tayo. Sa akin kaya ko diba? Paano yung iba? Diba? Sabihin di wag magmotor. Yun nga yun nga yung means ng transportation nila. Kagaya din itong Pasio. O diba? Wala rin plaka.
Kaya mahirap eh. Mahirap anuhin yung batas nila. Although maganda naman at nakagawa sila ng batas na puro na naman sa motor. May bago na namang batas na puro na naman sa motor. Diba? Kaya mahirap eh. Mahirap. Kaya naman tumupad. Mahirap lang to pa rin. At mahirap yung implementation nung batas na nagawa nila. Wala ka na nga nakikita ng LTO tsaka HPG sa daan eh. May makita ka man, gagawan ka pa ng butas eh, para lang matikitan ka nila, para pagka pinarakan nila hindi masayang yung pagkakaparan nila sa'yo. Diba? Ako tatanggapin ko kung may violation ako eh. Pero kagaya niyan na ako yung sumusunod, kumpleto ako, may lisensya ako, may rehistro, diba? Pagbabiyahe, naka-helmet, naka-sapatos, naka-pantalon, naka-jacket. Tapos pag nahuli ka, gagawa ka ng butas. Diba? Sabihin nila eh, kumpleto ka na, huwag ka matakot. Eh yun na nga eh, kahit nga yung kumpleto eh, dami nilang mga ano na pag iniitan ka, na pagtripan ka, or pagka nasa kota na sila, kailangan na nilang kumota ng mga huli. Gagawa ng paraan niya para butasan ka. Diba? Kaya mahirap. Mahirap yan. Eh sana lang talaga mapa-implement nila ng tama, 'di ba? Napa-implement ng ayos, mabigyan ng tamang mga seminar at maipaliwanag yung kung paano manghuhuli at paano doon sa naayon doon sa batas. Eh ang hirap kasi. Minsan nga mas marunong pa, totoo, literal. Mas marunong pa yung hinuhuli kaysa doon sa nanguhuli. Bakit? Siyempre yung mga tao, gaya ko, ako magre-research muna ako dun sa mga batas na pwede sa akin. Halimbawa yung auxiliary light, kakabit ako ng auxiliary light. Titignan ko muna kung pwede ba yan o hindi eh. Di ba naman yan basta-basta ikakabit yan dyan eh. So gagawa ka ng research para alam mo na pagka nahuli ka, alam mo yung isasagot mo dun sa ano, sa enforcer na manguhuli sa'yo. Tapos pagka kinorek mo yung enforcer, mabuti kung lahat ng enforcer eh tatanggapin yung paliwanag mo. Ano sasabihin sa'yo, mas marunong ka pa sa amin, kami nang huli. Yun na nga eh. Minsan talaga nangyayari mas mahuli pa yung inuhuli kaysa nanguhuli. Hindi ba? Kaya ayun, mahirap. So short video lang naman to. So sana magkaroon ng guidelines kung paano talaga, diba? At sa mga nanguhuli, sana mabigyan ng tamang seminar sa kanila, kasi sila yung mag-i-implement ng batas na ginawa ng Senado, diba? So yun lang mga chong, mga chang. Ingat sa pang-araw-araw na biyahe. Ngayon hindi lang aksidente ang iniingatan, pati yung mga nanguhuli at manguhuli. Although wala ka namang problema, kumpleto ka naman, eh sana lang may makakahuli sa iyo. Huwag ka gawa ng butas na ikakahuli mo. So yun mga chong, mga chang, hanggang dito na lang kayo. Ano ang inyong pananaw tungkol dun sa dun sa bagong batas na naman sa pagmamator? Comment nyo lang dyan at tara, pag-usapan natin. Kung may mali man akong nasabi, pag-usapan natin yan. Ito ay opinion ko lang, at mahalaga din ang opinion nyo para sa nakararami. So kung umabot ka sa dulo ng video na to, please like, follow and share. Subscribe na rin. Peace out.